Magandang araw Sir Bob at sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Joriel. Itong kwentong ibabahagi ko ay karanasan namin ng girlfriend ko nung madalas pa kaming gumala sakay ng motor ko. Mga 8 years ago na siguro yon. That time ay medyo tumalang yung pamamasyal namin dahil pareho pa kaming nag-aaral sa college. Kaya nang wala kaming pasok ay niyaya ko siyang mag-road trip kami noon at kumain sa madadaanan naming fast food. Dito po pala yan sa Camarines Sur. Agad naman siyang pumayag dahil matagal-tagal na rin nung huli naming road trip. Naglibot kami ng bayan nun. Balak namin kumain sa Jollibee kasi namiss raw niya yung burger steak. Medyo malayo din kasi kami sa bayan. Halos 1 oras ang biyahe mula dito sa amin. Nasa pinakadulo na kasi kaming baryo at ilang pang baryo ang madadaanan namin bago maarating ng bayan. Mabagal lang yung patakbo ko noon. Ayaw kasi ng girlfriend ko na mabilis ang patakbo ko dahil baka daw biglang may tumawid na aso at sumemplang kami. May mga bahagi noon sa daan na maliwanag at meron din namang sobrang dilim. Kapag walang ilaw ay napapahigpit ang yakap niya sa akin. Ako naman ay medyo napapabilis ng konti yung patakbo. May daan ding sementado at hindi, so doble ingat kami lalo at paggabi na. May baryong madadaanan kami noon na napabalitaan na may pagala-gala raw na aswang. Mga 2015 or 2016 na siguro yon, kaya hindi na uso yung aswang. Binaliwala na lang namin. Kahit nga si nanay noon at nanay ng girlfriend ko ay pinaalalahanan kami na mag-iingat pagdadaan na doon. Sa awa naman ng Diyos ay maayos kaming nakarating ng bayan. Nag-ikot-ikot muna kami sa plaza. Pumasok ng simbahan at saglit na nagdasal. Pagkatapos ay kumain na sa fast food. Pagkatapos namin kumain ay dumaan pa muna kami sa convenience store. Saka kami umuwi nang medyo bumaba na yung kinain namin. Nang pauwi na kami ay medyo mabilis na yung patakbo ko at mag-aalas 9 na ng gabi yun. Nang padaan na kami doon sa binanggit na baryo ni nanay ay medyo nagpabagal ako ng patakbo. May kadiliman kasi doon at parang iisa lang yung poste na may ilaw. Nang maarating kami doon sa may ilaw, napabagal talaga yung patakbo ko noon Sir Bob. Malayo pa lang kasi ay may nakita na kaming taong nakatayo sa tabi ng poste. At saglit lang ay bigla yung nawala. Kaya dahan-dahan talaga yung patakbo ko noon. Tinanong ko rin yung girlfriend ko kung nakita niya yon. Bigla din niya akong tinanong kung ano yon. Sabay turo niya dun sa unahan. May nakita kaming parang harang na kulay itim. Akala namin nung malayo-layo pa kami ay kawayan. Pero sabi ng GF ko ay parang humps daw. Ganoon na lang yung kilabot namin noon nang bigla yung gumalaw na tumawid pa papuntang kabilang daan. Naiatras ko talaga yung motor noon dahil sa takot. Mahina pa akong napapashit noon sa GF ko. At mangyak-ngyak na siyang napakapit sa bewang ko. Isang malaki at mahabang sawa ang humarang sa amin noon. Hinintay pa naming maatawid yon bago ko pinaandar yung motor. Natakot pa ako na baka pumunta yun sa direksyon namin, kaya nilayo ko pa yung paatras ng motor. At nang masigurado namin na wala na yun sa daanan, ay binilisan ko na yung pagpapatakbo ng motor. Lihim akong napadasal noon na sana ay dumiretso na yon sa palayan. At wala na doon sa tabing daan. Nang sa tingin ko ay nakalayo na yon, ay medyo binagalan ko na yung pagpapatakbo. Napatingin ako noon sa side mirror para masiguradong wala na nga sa daan. Ganoon na lang yung takot ko noon, nang hindi na sawa ang nakita ko doon, kundi isang babae na nakatayo sa gitna ng daan. Magulo ang buhok niya at parang namumula pa ang mga mata. Hindi ko alam kung bakit ganoon kalakas yung kaba ko noon. Sabi ng girlfriend ko, bilis-bilisan ko na raw yung pagpapatakbo at makasundan kami ng ahas. Hindi niya nakita nun yung nakita ko sa side mirror. Pero takot daw siya doon sa ahas. Kung bakit daw humarang ito nung padaan na kami. Pero ako, nanginginig na rin ang mga kamay ko nun sa takot dahil sa nakita. Kaya imbis na bilisan ko pa ang patakbo, parang bumagal pa nga. Lingon ng lingon noon yung girlfriend ko. Sinabi ko sa kanya na kumapit lang na mabuti. Ang importante nung mga oras na yon
ay ligtas kaming makauwi. Kaya nang mapadaan kami sa may bukas pang tindahan ay inihinto ko doon yon. Sa pagtataka ng girlfriend ko ay bumili ako ng asin at bawang. Biniro pa nga ako ng tindera na parang may pinaghahandaan daw akong aswang. Kung alam lang niya yung nakita ko. Sinagot ko naman siya noon na, parang ganun na nga. Nakurot pa nga ako noon ng girlfriend ko. Huwag daw akong magbibiro ng ganun. Matatakutin kasi siya. Ako naman, kahit noon pa ay mahilig talaga sa mga kwentong aswang. Kaya may idea na ako ng ilang pangontra laban sa kanila. Buti naman din, nang muli kong patakbuhin yung motor ay wala nang nakasunod sa amin. Nanginginig pa nga rin yung mga kamay ko noon nang maarating kami sa bahay. Hinatid ko muna siya at ako naman ay umuwi na rin. Kinabukasan ko na sa kanya kinuwento yung nakita ko sa side mirror. Hindi nga siya makapaniwala noon na totoo ang sinundan kami ng aswang at naganyong ahas pa ito. Kinuwento din niya sa iba yung nakita naming sobrang laking ahas. Sinabihan pa nga niya ako noon na wag na raw akong mag-aayang mag-road trip paggabi. Ngayon sir ay asawa ko na itong girlfriend ko at may isang anak na rin kami. Natry naming minsang mag-road trip at food trip sa gabi. Sa kabutihang palad naman ay wala kaming na-encounter na aswang. Hanggang dito na lang sir ang kwento ko. Sana ay mabasa ninyo. Hello sa inyo, Boss Bob. Tawagin niyo na lang akong Lance, taga Bulacan. May gusto lang akong ibahaging kwento sa channel ninyo. Tungkol ito sa nasaksihan naming magtotropa nang minsang mag-road trip kami. Hilig talaga naming mag-road trip noon kapag nagsasawa na kaming tumambay sa bahay. Magkakayayaan kami noon na pumunta sa isang lugar. Minsan nga, inaabot kami ng kabilang probinsya at mag-overnight doon. Sabay uwi ng madaling araw. Mas trip talaga naming gumala noon sa gabi. May kotse naman kasi yung kaibigan naming si Luis, kaya anytime talaga noon ay gumagala kami. Minsan nga, niyaya ko silang pumunta ng Baguio, alas 7 ng gabi yun. G naman sila, basta hindi lang kami nakainom. Hindi rin kami papayagan ng parents namin kung nakainom kami. Itong pumunta kami ng Baguio ang di ko makakalimutan. Nasa 4th year college kami noon, sem break, kaya banding muna kasama ang mga tropa. Ako, si Luis, Miguel at Jay. Ang ingay namin noon na para kaming pinakawalang mga kabayo sa kwadra. Pero syempre, sarado naman na ang lahat kaya hindi kami madidinig sa labas ng kotse. Si Miguel ang nagdadrive noon. Kabisado niya kasi ang papuntang Baguio. Kami, kwentuhan lang at plano ko anong gagawin pagdating namin doon. Pinayuhan pa namin si Miguel noon na bagalan lang ang patakbo pagdating sa daan na kurbada. Ayaw pa nga mo namin matsugi noon. Kakalagpas pa lang yata namin ang Tarlac noon nang si Luis na ang nagdrive. Inaantok na raw kasi si Miguel. Kahit ako ay napapapikit na rin. Silang dalawa ni Jay noon ang nagkukwentuhan sa unahan. Hindi naman sigurado kung anong bayan yon at kung nasaan na kami. Nang biglang napapreno si Luis. Nagulat kami talaga noon ni Miguel at napatingin sa harapan dahil baka may nabangga kami. May tinuro noon si Jay na nasa harapan. Sa may unahan kasi noon, may nakita kaming tumatawid. Marami sila at para bang may bitbit na mga sulo o yung mga apoy na nasa kawayan. Basta, tumatawid sila ng daan. Sa pinakadulo nila ay may nakita kaming kabaong na bitbit nila. Kinakabahan na nagtanong na nga si Miguel noon na ano daw yon. Sagot naman ni Luis ay parang kulto. Mahina niyang pinaandar yung kotse nang maatawid sila. Pagdaan namin ay sinundan pa namin ang tingin yon. Diretso lang sila at wala man lang may lumingon sa kanila. Kaya tuloy-tuloy na kami sa biyahe. Maya-maya, bigla na namang napapreno si Luis, sabay mura ng malakas. Paulit-ulit nga yun.
Si Jaina nasa tabi niya ay di na nakaimik. Parang naninigas nga ito sa kinauupuan niya. Nang mapatingin ako sa harap, sa unahan namin, napamura na rin ako. Kinalabit ko ng kinalabit noon si Miguel na paantok-antok pa at nakasandal sa pinto ng sasakyan. Nabuisit pa siya noon sa akin dahil kinukulit ko siya. Bigla ba naman siyang napatayo noon sa gulat? Napamura na rin siya nang mauntog yung ulo niya sa kotse. Yung takot namin noon, nahaluan ng katatawanan. Pero pare-pareho talaga kaming natigilan noon nang makita ang humarang sa dinaraanan namin. Isang kabaong na nakalutang. Tinanong kami ni Luis kung anong gagawin niya. Hindi kasi yun umaalis sa daanan namin. Hindi namin alam kung bakit wala na rin dumadaan doon na sasakyan. Sinabi naming umatras muna at hintayin itong umalis. Pero yung atras niyang yon ay sobrang layo. Takot na takot siya. Baka raw kasi habulin kami. Imbis na tumuloy ay mabilis niyang kinabig pabalik yung sasakyan. Hanap na lang daw kami ng ibang matutulugan. Mukhang ayaw daw kaming padaanin ng lumulutang na kabaong. Sa isip ko ay baka masamang senyales yon. Kaya sumang-ayon na rin kami kay Luis. Pareho lang naman kaming mga takot. Kung nakainom siguro kami ay baka binanggana namin yon. Kaso hindi. Napangunahan kami ng kaba. Hindi namin alam kung saang lugar o bayan na yon. Basta pagbalik namin, malayo-layo pa nilakbay namin bago kami maarating sa isang bayan. Naghanap kami doon ng pwedeng matulugan. Isang dalawang palapag na motel ang nakita namin at pinasyang okay na doon matulog. Basta walang multo o surot. Nagsama-sama kami sa iisang kwarto. Hindi din naman agad nakatulog noon at pinag-usapan namin yung nakita. Walang may alam sa amin kung ano ba talaga yon o bakit nangyari o normal bang nangyayari doon sa lugar na yon. Wala din kaming napala dahil first time talaga naming makakita ng naalutang na kabaong. Kinabukasan noon, maaga pa lang ay nagbiyahe na kami. Gusto talaga naming alamin kung ano yung nangyari sa daan na yon. Hindi namin matukoy kung saan. Basta, ang palatandaan namin noon, magkabilaan ang malawak na palayan. Sa unahan noon, doon kami huminto at doon nakaharang yung ataol. Madilim din kasi sa bahaging yon, kaya hindi talaga namin sigurado kung tama ba yung hinintuan namin. Basta, may nakita kaming malawak na palayan at sa unahan ay may malaking puno ng parang balete. Sa kabila nun ay sapa at tulay na pagkatapos. Kung titingnan ay parang nakakakilabot yung lugar. Walang kabahayan, puro kakahuyan lang, sabay tulay na tuyo. Nagpalinga-linga pa kami noon at napansin namin na doon sa malawak na palayan, walang kapilapil-lapil dahil malawak talaga yon. At magkabilang dulo lang yung pilapil noon at puro tanim na sa gitna. Pero nakita namin na doon dumaan yung mga taong may bitbit ng sulo. Naalala namin na may kabaong noon sa dulo. Di rin kaya yon yung kabaong na daladala nila? Patanong pa ni Luis. Natahimik kami dahil ganun din yung naisip namin. Pinaandar na noon ni Miguel ang sasakyan. Hayaan na lang daw namin at baka ayaw lang nila na tumuloy kami kagabi. Nagbiyahe na ulit kami noon papuntang Baguio. Basta ang plano namin noon ay wag nang magpaabot ng gabi sa pagbiyahe sa daan. Sobrang creepy ng karanasan naming yon na hanggang ngayon paulit-ulit pa rin naming pinag-uusapan. Palagi naming natatanong kung ano kayang nangyari kung tumuloy kami at ilagpasan namin yung kabaong. Habulin kaya kami noon? O baka may masamang mangyari sa amin. Pasalamat na lang din kami noon na hindi naman kami napahamak. Ito lang po muna ang kwento ko, boss. Hello po sa inyo, boss, at sa mga listeners. Ako si Renz, taga Bicol. Itong kwento ay tungkol sa karanasan ko noon na magbiyahe akong mag-isa papunta sa lugar ng girlfriend ko. Sanay na akong mag-drive ng mahabang biyahe,
Pero first time ko nung maapunta sa lugar ng girlfriend ko na taga Cagayan pa. Ilang buwan din kasi kami nung LDR. Nangyari pala to taong 2018. Sa tulong ng Waze at Google Maps ay sinubukan ko talagang mag-road trip noon ng halos 20 oras. Para sa akin, isang adventure at challenge yung pagpunta sa lugar na hindi ako pamilyar. Basta, ang ginagawa ko kapag mahaba ang biyahe ay humihinto-hinto ako sa mga parking lots para matulog o di kaya sa mga gasolinahan para naman magbanyo. Mag-check-in sa hotel kapag sobrang pagod naman. Pag may bukas sa fast food, kakain at bibili rin ng take-out. Nakasanayan ko na yon at para sa akin, sisiw na lang yung ganong mga diskarte sa biyahe. Isa lang naman ang kinakatakot ko noon. Yung abutan ako ng antok sa isang isolated na lugar o di kaya tawag ng kalikasan. At nangyari nga yun sa akin sa biyahe kong yun. Inabot ako ng malas dahil nakaramdam talaga ako ng sakit ng tiyan sa madilim at walang katao-taong lugar na yun. Wala ngang kabahayan, walang establishment na pwedeng maigamit ng banyo at lalong walang mga hotel at inns na pwedeng mapag-check-inan. Pag-check ko sa oras, mag-1 AM na. Hindi naman ako matatakutin at sanay na akong abutan ng gabi sa daan. Pero yung sinasabing wrong timing, nangyari nga at hiniling ko noon na wag naman sana akong ma-wrong turn. Sa kahabaan ng palayan na nadaanan ko, hindi ko na nakayanan yung sama ng tiyan. Sabi ko, bahala na, madilim naman. Pinagdasal ko noon na sana walang dumaan na ibang sasakyan dahil baka makita akong nakaupo sa pilapil. May dala naman akong tissue at wet wipes, kaya sabi ko mailabas ko lang, wala nang problema. Wala ngang sasakyang dumaan noon, pero may napansin akong gumagalaw mula sa mga halamanan papuntang puno. Nakita akong parang may taong natatago doon. Napatayo ako bigla at nagmamadaling naglinis. Habang pakbang ako pabalik ng sasakyan, ay di ko inaalis yung tingin ko doon sa may puno. Napahinto ako noon sa pagbukas ng pinto ng kotse nang biglang sumilip mula sa puno yung nilalang na yon. Kitang-kita ko talaga na nagliliwanag ang mga mata nito na namumula pa. Natigilan ako noon at di makagalaw. Hindi ako makapaniwala noon sa nakita ko. At nang magsimula na siyang kumilos papunta sa akin, ay nagmadali na rin akong sumakay ng kotse noon. Pinaandar ko agad kahit nanginginig na ang mga kamay ko. Wala akong mahinga ng tulong kaya nilakasan ko na lang yung loob ko. Bumusina ako ng bumusina at nagulat ako dahil may bigla na lang bumangga sa salamin ng kotse ko sa gilid. Pinagsusuntok nito yung bintana. Binilisan ko na ang patakbo at nakita ko na asunod pa rin yung lalaki. Nang makalayo na ako ay nakahinga na ako ng maluwag. Mabuti na lang at may nadaanan akong pwedeng matuluyan. Pumasok ako sa maliit na stay-in na parang wala namang katao-tao. Tumuloy na ako sa loob noon. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinabahan nang may makita akong lalaking nagmamadaling umakyat sa second floor. Bigla bang nagkaroon ako ng masamang kutob. Kaya naman hindi na ako tumuloy na mag-check-in. Bumalik ako ng sasakyan at pinatakbo ko ito ng may kabilisan. Pagtingin ko buong sa side mirror, andoon na yung lalaki at nagmamadali ding lumabas. Lalo ko pang binilisan yung pagpapatakbo. Sabi ko, bahala na basta makalayo ako doon. Hindi ko alam kung bakit ako kinutuban na yung lalaking yon ang nakita ko sa may palayan. Bigla na lang kasi itong lumabas sa kung saan. Nang masiguro ko na malayo na ako sa kanya, ay binagalan ko na yung pagpapatakbo. Nakarating na rin ako sa isang bayan na medyo marami-rami na ang tao. Siguro mag-aalas 4:30 na yon ng umaga. Medyo maliwanag na rin ang lugar at may 24/7 na convenience store. Doon ako dumaan at bumili ng makakain. Nagpark ako saglit at doon muna umidlip panandalian. Hindi mo wala sa isip ko yung naranasan kong yon. Kung ano ba yung nakita ko at kung bakit ako sinusundan ng lalaking yon. May araw na nang muli akong bumiyahe. Naging maayos naman yung biyahe ko noon at nakarating ako ng ligtas sa lugar ng girlfriend ko.
Huli ko nang naikwento sa kanya yung nangyari sa akin dahil ayokong mag-alala pa siya. Hindi ko lang matandaan kung anong bayan yon, basta sa may bandang Isabela. Hindi ko rin sigurado kung ano bang meron sa lalaking yon, kung adik ba siya, holdupper o aswang. Basta mula nang mangyari yon, medyo natakot na ako magbiyahe ng mag-isa. Magandang araw, Sir Bob. Tawagin niyo na lang akong Stella. Working na ako ngayon sa isang government agency. Itong story na i-share ko ay karanasan namin ng papa ko nung nasa high school pa lang ako. Nangyari to taong 2011 sa Baguio. Nagkaroon kami ng retreat noon sa Baguio. Taga Pangasinan po kami. So malapit lang naman yung biyahe kung tutuusin. Hapon noon ng retreat ay naisipan ni Papa na puntahan ako at ipasyal dahil uwian na rin nun. Pinaalam naman niya ako sa teacher namin at mga kaklase ko. Nakasanayan na kasi akong sunduin ni Papa noon, lalo na at only daughter nila ako at bunso pa. Proud to be Papa's girl. Ayun nga po, after naming mamasyal ay kumain muna kami bago umuwi. Siguro mga mag-8 na noon nang makababa kami ng Baguio. Sabi ni Papa ay matulog daw muna ako. Sobrang 2 hours na naman yung biyahe pauwi. Naiidip na ako noon nang biglang huminto si Papa. Pagdilat ko ay madilim na sa dinadaanan namin. Tinanong ko siya kung bakit siya huminto. Matulog lang daw ako, so pumikit lang ako noon. Pero nawala yung antok ko nang marinig ko si Papa na bumubulong. "Umalis ka na! Ano ba? Kung kailan nagmamadali eh." Parang ganun yung sinasabi niya. Nagtaka ako kung sino yung tinutukoy niya na umalis. Maya-maya nun ay sunod-sunod siyang bumusina. Buti na lang at walang sasakyang dumaan doon. Napatingin ako sa harapan at wala naman akong nakitang nakaharang. Tinanong ko siya noon kung bakit siya bumubusina, pero hindi niya ako pinansin. Medyo nainis na ako noon at kinakabahan na rin sa kinikilos ni Papa. Halatang para siyang natatakot at natataranta. Panay ang silip ko sa harap dahil baka may aso, pusa o anumang hayop na nakaharang. Pero wala talaga akong nakita noon. Inis na sumandal na lang ako noon at pilit na kinalma ang sarili. Nakailang busina pa siya noon bago pinatakbo ang sasakyan. Nang malayo-layo na kami ay saka pa lang nagsalita si Papa. May babae daw kasing nakaputi na sobrang payat ang nasa unahan ng sasakyan namin at ayaw daw nung umalis, kaya binubusinahan niya. Nagtataka naman ako noon dahil wala akong nakitang babae. Mahinang nagsalita noon si Papa. Hindi ko raw talaga makikita yon kasi multo yon. We na lang ako dahil baka tinatakot lang niya ako, pero seryoso siya nang sabihin yon. Akala nga raw niya nung una, tatawid lang. Pero bigla daw huminto sa gitna. At kahit anong busina ni Papa ay di daw ito umaalis sa gitna ng daan. Hindi rin daw ito humaharap. Basta nakatigil lang daw yon sa gitna ng kalsada. Hindi raw matandaan ni Papa kung nakailang busina siya. Basta daw hindi pa siya tapos bumusina ay bigla daw itong dumiretso ng tawid. Sa tingin niya ay may bilang ang busina doon bago ito maatawid at mawala. Kinilabutan ako noon sa mga sinabi ni Papa. Noon lang daw niya naranasan na makakita ng multo ng malapitan. Yun lang at hindi niya malinaw na nakita yung itsura nito dahil natatakpan daw ng buhok. Kung sigurong walang headlights ay hindi niya yun nakita at baka raw maaksidente kami. Buti na lang din at hindi na raw niya pinaalam sa akin dahil baka magtititili ako sa loob ng kotse. Nang makauwi kami ay may kinuwento pa si Papa. Hindi lang daw yun yung unang pagkakita niya dito. Bago daw yun ay nadaanan na raw namin yung babaeng yun sa may malaking puno. Yun daw yung bumusina siya kahit tumatakbo yung kotse namin. Nakita ko pa nga siyang napa-sign of the cross nun. Saka ko lang nalaman na nakakita pala si Papa.
bukas daw yung third eye niya. Muntikan na raw siyang mawala nung bata siya nang madisgrasya sila ng tatay niya sa motor. Siya raw ang napuruhan dahil tumalsik talaga siya. Ilang araw din daw siyang nakomatose nun. At nang magising siya ay ang dami na raw niyang nakikita. Kahit din daw doon sa retreat house namin ay meron siyang nakita. Lalo na at kilala ring haunted yun. Kaya pala minamadali na niya akong umalis. Pero sa tanang biyahe niya, noon lang daw siya naka-encounter ng harapang multo. At talagang pinainit muna nito ang ulo niya bago ito umalis. Sana lang talaga ay hindi ko namana yung third eye ni Papa. Ayoko rin kasing makakita ng di nakikita ng iba. Ito lang po ang creepy road trip experience namin ni Papa.